209 ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. The Philippines now among the top 20 countries in the world with the most number of coronavirus infections. In 2020, the world stood still. Churches closed, gatherings stopped, and silence filled the streets. But even in the stillness, God was moving. He was stirring hearts, rebuilding faith, and planting new beginnings that no one could yet see. What felt like loss was the beginning of restoration, a journey that would shape a new generation. This is not a story of what was broken, but of what God rebuilt. Magandang araw po. Ako po si Pastor Jason ng Jesus Hope of Our Nation. Ang Panginoon ay kumilos, no? Hindi lang siguro sa akin, sa church yan, siguro sa buong mundo, no? Talagang alam naman natin kung gaano kalaki yung impact ng pandemic. Pero marami siyang tinuro, pero siguro isa yung tinuro ng Panginoon is to take things slow, na magkaroon tayo ng time to ponder, no? Kasi pag masyadong busy, una-unang mapapabayaan, of course, yung health natin. Pero ang pinaka napapabayaan actually yung relasyon sa Panginoon, no? And malaking tulong nun na nagkaroon talaga ng time sa Lord. Nagkaroon ng time yung family, no? Na talaga magkakasama. And of course, na-establish din yung online natin, no? Normally, dati walang online, pero dahil sa pandemic, no, nagkaroon tayo ng online now. So, hindi lang tayo within sa mga members na kapag-minister, no, nakakalabas na rin sa kung saan-saan mang parte ng mundo kung sila ay manonood. So, maraming tinurang Panginoon. Lalo na siguro isa dun yung kanyang presence through suffering, no, na hindi dahil may suffering, sabihin pinabayaan tayo. In fact, dun mo makikita na ang Panginoon is concerned sa atin, na minomold niya tayo, no? And He loves us enough na kahit na painful din sa Kanya yung magsasuffer tayo, pero hinayaan niya yung mag-go through tayo para lang He can build us up. Yan. Kaya ako po si Pastor Mon Adriano, ang tatay ng Jesus Hope. Ipinanganak ang Jesus Hope sa puso ko noong taong 2008. No? Maraming naging lesson niya. Unang-una, yung pagiging mapagtiwala tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin ang Diyos ay hindi natutulog. Hihinto ang mundo, pero ang Diyos hindi hihinto. Doon ko nakita na kapag ang church ay umasa, no, sa kakayanan na maibibigay ng mga members, bagsak. Pero kapag ang church nagtiwala at umasa sa Diyos, hindi babagsak. Naalala ko yung sinabi ni Gamaliel, kung ito ay sa Diyos, walang makapagsasara. No, natutunan kong magtiwala sa Panginoon di tayo ng pandemic. Natutunan kong ilagat sa Diyos yung aking trust. Talagang hindi naman ako binuo ng Panginoon. At ito tayo ngayon na napili. Hindi nasara, hindi pinadlakan, at thank God, wala tayong utang. Yung time ng pandemic, until now, pinagpala tayo ng Panginoon. As the world slowly opened again, God began rebuilding us from the inside out. Real growth starts in the heart, in character, in discipline, and in quiet obedience. It was a season of planting again, little steps of faith that would later become spiritual foundations. Hello everyone, my name is Pastor Peter,
And isa ako sa mga nagtuturo ng youth dati sa John Church. Sa umpisa ng aking pagtuturo ng kabataan ay ito ay isang invitation lang. Mayroong kabataan na namumroblema and she needs a prayer and encouragement. Then doon nagsimula. Nagkaroon ng maliit na meeting sa isang tahanan ng mga unabya. At doon na nagkaroon ng encouragement and then na-lift yung spirit. At hindi lang yon, nabuksan yung isip ng isang kabataan na reconcile siya sa Panginoon. Siyempre, andun yung pagluha, unexpected yung senaryo. And then, pagkatapos nun, na parang nagustuhan ng mga kabataan na maulit dahil since pinsan nila yung in-encourage, nagustuhan nila na maulit pa. So several times na naulit doon sa tahanan ng mga unabyo until hindi na kami kasya. Dito na nagkaroon ng medyo nahihirapan kasi syempre malayo na sa lugar, hindi na sa bahay nila. So merong times na medyo late. Yan. Pero andun pa rin yung kasiglahan ng pagdalo sa meeting. And then one time nag-decide kami na magkaroon ng merienda para lang maiba naman yung setup na hindi maging boring yung pagtuturo sa mga kabataan. Kailangan kasi yun na nai-enjoy nila yung every meeting. Kadalasan kasi kaya naboboring yung mga kabataan ay dahil parang ang nangyayari ay more on serious study. Well, kailangan natin ng serious study pero kailangan kasi makatch up ng mga estudyante yung tinuturo na way ng merong nai-enjoy nila. Na-enjoy nila yung company, na-enjoy nila yung place, na-enjoy nila yung bawat isa, and especially in time. So yun. And then hanggang sa dumami na kami ng dumami sa rooftop. Doon na nagsimula na maitayo ang isang youth na magkaroon na talaga ng regular fellowship ang John Church Youth. And then makikita yung kanilang dedication. Bakit dedication? Hindi sila ma-absent eh. Laging nandun. Hanggang sa nakikita ko, sa sobrang enjoy, umaabot na ng gabi. Yung tipong parang ayaw na mag-uwian. Enjoy na enjoy nila. Andyan yung may games, may testimony, may reading the Bible, may exam. No? Actually, it's not exam, it's a quiz. Tanungan lang. And then, syempre may merienda. So nakakatuwa din dahil may mga families na very supportive na nagbibigay ng pangmerienda. Hanggang sa nakakitaan na sila ng passion. At bago ko sila iwanan, meron na silang kanya-kanyang mga ministry na hinahawakan. And glory to God, sila ay nagpapatuloy sa kanilang mission to serve the Lord. Hi, I am Yuki, and how did I encounter God in that season? Na-encounter ko ang Lord na parang nasa gitna ako ng brokenness. Kayo umiyak ka? Parang ganun, parang nasa gitna ako ng brokenness. Parang for the longest time, hindi ko alam. Naiyak ako.
parang hindi ko alam or siguro hindi ko na-realize na broken pala. No? So, lumaki ako kasi na kumbaga, lumaki ako nasa church na, lumaki ako, ma-attend naman ng mga youth, ganyan. So, hindi ko na-realize yung void, yung gap na yon until na nakilala ko talaga ang Lord. Yung na-encountered ko talaga siya. So, naalala ko si Peter nung mag-step out si Peter. Parang ganoon din ang ginawa ng Lord sa akin, no? Na in-invite niya ako na mag-step out ako sa comfort zone ko, ganyan. And yung season na yon na kumbaga nag-ano siya sa akin na magagamit pala ako ng Panginoon kasi simula pagkabata, alam ko noon mahiyain ako, alam ko hindi ako risk taker, and hindi ko na-imagine na gagamitin ako ng Lord sa ganito, na magiging part ako ng ministry, ganyan, magiging part ng ministry, gagamit ako sa pag-MC, ganyan, and magiging ate ako sa mga youth. So, grabe yung masasabi kong testimony ng buhay ko. And sa dinami-dami ng dry season, ngayon ko na-experience na kahit dumadaan ako sa brokenness, sa dryness, andun yung joy kasi binigyan ako ng Lord ng family. Ayaw mo yan. Binigyan ako ng Lord ng family na kasama ko, ginaguide ako talaga, and ginagamit ng Panginoon para ma-mold ako, ma-rebuild yung character, no? Ma-rebuild yung, kumbaga, through this, mas naging ako, through sa mga activities, sa mga discipleships, sa mga fellowship, ganyan, sa mga ate at kuya, sa mga youth, ganyan. Kumbaga na-build yung character na hindi ko aakalain mag-build, parang ganon. So siguro to end lang, in that season, God rebuilt me with a purpose, and that purpose is para maging hope sa generation na to. So yun lang. Thank you. Ako po si Mira, and handa po akong ikwento kung paano ako ni-rebuild ng Lord throughout sa aking journey hanggang ngayon po. And sa pagkakatanda ko po is 2022 po ng March is nagkaroon po ng youth fellowship after po ng service. Tapos hindi ko po masyadong alam pa nun kung paano yung flow kasi parang kakapasok ko pa lang po ng youth noon after ng ano po kasi ito pandemic pa. Tapos po si Pastor John. And tanda ko pang story nun is about yung pinakain ni Jesus yung 5,000, and nagtanong nun si Pastor John po sa buong youth, and hindi ko akalain na yung sagot ko yung magiging tama, yung magugustuhan ni Pastor John na kanaks. Tapos ayun po, pagkatapos po nun, siguro 1 week po, mga pagkaraan ng 2 linggo, nagkaroon po kami ng chance para makasama sa rooftops. Wala po akong idea kung anong gagawin doon kasi nung unang punta po nga namin, late pa ako pumunta no. Habang tumatagal, naging training ground rin namin yun. Tapos, doon ko nararamdaman yung nagkakaroon ako ng maturity at saka yung growth sa akin kasi parang nagkaroon ako ng mas malalim na connection sa Lord through prayer and devotion na rin kasi dati hindi ko alam kung tama ba yung way ng pagde-devotion ko, pero nung nagkaroon kami ng training kay Pastor John noon, doon ko mas yung sarili ko na gawin yung tamang way ng devotion at saka ng prayer, which is talaga namang nagbubunga siya ngayon, hindi lang sa akin nakikita kundi sa iba pang mga youth nakasama ko na binild ng Lord. Siguro hindi ko makakalimutan yung mga sinasabi ni Pastor John na
nilagay ka sa isang lugar to conquer yon, na maging territory mo yon. Yung ako ngayon is, ang pinakamalaking part is through fellowship. Kasi kung mag-isa lang akong lumalakad, hindi ako magiging parang kasing matured. Kasi kailangan ko yung yung guidance ng guidance si Lord, guidance ng mga mas nakakatanda sa akin, tas guidance din ng mga ng mga katulad ko ding kabataan na kumbaga hindi lang ako yung nakakaranas ng ganitong bagay, kundi sila din. Hindi lang natatapos dito yung yung pag-rebuild sa akin ng Lord. Alam ko meron pang i-rebuild sa akin si Lord. Yun po. Thank you. Sa akin, malaki yung pagbabago na nakikita ko sa kanila. Talagang yung pagiging masipag nila sa gawain, talagang inuuna ang Panginoon. Kaya talagang blessed kami sa kanila na yung kanilang buhay talagang inilaan nila sa Panginoon. Hindi yung talagang hindi sa labas. Kumbaga sa church, sa Lord, unang-una sa Lord talagang at saka enjoy nila yung bawat isa dito sa church na magkakasama. Yun. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung kami munang mag-asawa yung na build sa ganyang bagay. Kasi kung hindi kami na-reform ng Panginoon as a Christian, maaring hindi namin maibigay o hindi kami maging example ng mga bata sa bagay na yun. So, yung bagay na kami muna mag-asawa, yung talagang nakasunod sa Panginoon, then, of course, bilang mga magulang, ang gusto namin, yung aming mga anak din, ay makakilala sa Panginoon. Ang pinaka-the best doon is yung dahil meron tayong family-oriented na church na kinabibilangan ng mga talagang very, very close na kapatid sa pananampalataya, no? So, yung chances na mapunta yung kanilang atensyon sa labas is napunta rito. No? So, praise God, ginagamit sila sa gawain nito at yung changes na nakita ko is malaki. No? Mas lumalawak yung kanilang pagkakakilala sa Panginoon at natutuwa ako dahil sometimes, no, kahit ako yung padre de pamilya, kapag may mga aksyon na gawa akong mali, no, naitutuwid nila ako. No? So, I accept that kasi kailangan ko yun. Hindi ko kasi makikita yung sarili kong pag-aamali hanggat walang nagtutuwid sa akin. Hindi ko nakakalimutan yung mga bagay na yan dahil ang Panginoon is laging papaalala sa akin sa health ng mga bata na they always remind me. Talagang ang laki ng kanilang changes. Unlike ako nagpapaalala. Ngayon, may check and balance na sa family. Na nila ako, na itatama nila ako, at itatama ako rin sa isa. Praise God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pwede naman niya tayong baliwalain eh. Pero bumaba siya dito para iligtas tayo. I-sacrifice yung sarili niya. Pagmamahal na yun ng Lord, yun yung naging model ko as a follower niya